Sa atin pong mga kapwa mananampalataya at deboto ng mahal na Birhen ng Fatima na nagmula pa sa iba't ibang bayan, sa iba't ibang dioceses, sa inyo mga kapatid, sa ating Panginoong muling nabuhay, at ngayon sa ating pagdiriwang ay inaalaala ang kanyang pag-akyat sa langit. Magandang gabi po sa lahat. Palakpakan natin ang Panginoon. Naging napakahaba ang ating pagninilay sa panahon ng Kwaresma. 4 na pong araw tayong naghanda sa panahong ito at sinikap nating linisin ang ating kalooban. Sinikap nating magnilay, magdasal, magsakripisyo upang sa pagsalubong sa tinatawag na mga mahal na araw, lalo na sa 3 mahahalagang araw ng pagsalubong sa Pasko ng Pagkabuhay, tayo ay makihati sa kagalakan at tagumpay ng ating Panginoon. At natapos na natin itong panahon na ito ng Kwaresma at sinalubong na natin ng may kagalakan ang Pasko ng Pagkabuhay. Ngayon, tayo ay nagdiriwang sa kanyang pagbabalik sa Ama, ang kanyang pag-akyat sa langit. At bago siya umakyat sa langit at bumalik sa Ama, sinigurado ng ating Panginoon na ang kanyang mga apostol na iiwan niya ng mahalagang responsibilidad at misyon ay makagaganap ng buong katapatan at katotohanan. Kaya nga, matapos na magkawatak-watak ang mga alagad doon sa panahon na si Jesus ay dinakip sa kanyang muling pagkabuhay, ano ang kanyang mensahe? Sumainyo ang kapayapaan. Ito ang mensahe na sinasabi ng paulit-ulit ni Jesus na muling nabuhay sa kanyang mga apostol. Itong mga apostol na ito na sa harap ng matinding pagsubok, mukhang bumagsak. Si Pedro, itinatwa si Jesus. Si Judas Iscariote, tinraidor si Jesus. Ang halos lahat ng mga alagad, maliban sa alagad na mahal ni Jesus, tumakas, tinalikuran siya, iniwanan siyang nag-iisa. Ito ang naging karanasan ni Jesus habang haharapin niya ang kanyang pagpapakasakit, paghihirap at kamatayan sa krus. Nagkanya-kanya, nagkahiwa-hiwalay, nagkawatak-watak ang mga alagad. Pero sa muling pagkabuhay ni Jesus, matapos ibahagi ang mensahe ng kapayapaan, ang sinasabi niya, magbalik kayo doon sa Galilea, antayin ninyo ako roon, sapagkat ipagkakaloob ko sa inyo ang patnubay. Bago ako tuluyang bumalik sa Ama, tayo ay magsasama-sama. Muli nating bubuuin ang nasira nating pagsasamahan. Kaya naman ang mga apostol, 11 sila, ay nagpunta doon sa Galilea, kasama na rin ang ibang mga alagad na sumusunod kay Jesus. At doon nagtipon-tipon sila, nagdasal, nagnilay, nag-intay. At ngayon, sa pag-akyat ni Jesus sa langit, nandoroon ang mga alagad. Bakit kayo tatayo-tayo lamang dyan?
Iyan yung narinig natin mula sa unang pagbasa hango sa mga gawa ng mga apostol. Itong si Jesus na inyong nakikita ngayon ay aakyat sa langit. Babalik na siya sa Ama. Ano't kayo'y nakatayo pa riyan? Anong ibig sabihin nitong mga salitang ito? Sa pag-akyat ni Jesus sa langit, iiwan niya ang misyon sa kanyang mga alagad. Ibig sabihin, ang mga alagad ay dapat maging aktibo sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang mga alagad ay dapat maging responsable at makatotohanan sa pagpapahayag ng mabuting balita sa pagsasagawa ng kanilang misyon. Kaya para bang sinasabing anghel na ito na nagsabi sa mga alagad, ano't kayo'y tatayo-tayo lamang dyan? Huwag kayong makontento sa patayo-tayo lang. Huwag kayong makontento na para bang kayo'y masaya na sa kung ano ang mayroon kayo ngayon. Ang mensahe ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ibahagi ang mabuting balita, isabuhay ang magandang balita, at maging mga instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng magandang balita. At iyan ang papatunayan ng mga alagad. Sa pagbabalik ni Jesus sa Ama, gagampanan ng mga alagad ng buong katotohanan, ng buong katapatan, ang kanilang misyon. At sa kanilang kamatayan, ipagpapatuloy ng mga magiging kahalili nila ang misyon na ito na iniwan sa kanila ni Jesus. At sino ba ang mga naging kahalili ng mga apostol? Ang ating mga naging Santo Papa noon hanggang ngayon. Kaya malinaw ang misyon na ipinagkatiwala ni Jesus sa mga alagad ay ipinagpatuloy ng kanilang mga naging kahalili magpahanggang ngayon. At napakalaki ng challenge para sa ating simbahan at para sa ating lahat na bumubuo ng simbahang Katolika na ito. Ang challenge, papaano tayo magiging makatotohanan at responsable sa pagpapatuloy ng misyon na ipinagkatiwala ni Jesus sa mga alagad. Ano ang maaari nating maging bahagi sa pagpapahayag ng magandang balita, ng buong katotohanan at ng buong katapatan gamit ang makabagong teknolohiya? Alam nating lahat, napakalaki ng impluwensya sa ating lahat ng makabagong teknolohiya, di ba? Kahit na batang maliit, magaling na mag-cellphone. At kahit matanda na hindi inabot yung ganyang technology, kaya pang makipagsabayan. Tama ba, Lola? Ano ang magandang tulong na magagawa natin gamit ang makabagong teknolohiya sa pagpapalaganap ng magandang balita, ng buong katotohanan, ng buong katapatan? Ilang araw mula ngayon, ipapalabas ni Pope Leo XIV yung kanyang first encyclical
At ito ay tumatalakay sa responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya, yung ating paboritong paggawin ng inyong mga assignment, ng inyong mga responsibilities sa school, sa offices, at kahit sa simbahan. Sinasabi nga yung mga ilang pari, ginagamit itong technology na ito sa kanilang paggawa ng homily. Ano ba itong technology na ito? Yung ating tinatawag na AI. Napakadali, napakasimple na gamitin. Pero papaano natin gagamitin yan ng buong katotohanan at ng buong katapatan sa pagpapalaganap ng magandang balita? Marami na rin ang nagpapalagay ng CCTV para kahit papaano alam natin ano ba talaga ang nangyayari. Bahagi ng modern technology ang CCTV. Papaano kung ang CCTV ay binablock? Papaano kung ang CCTV na siyang magiging magandang ebidensya, ano ba talaga ang nangyari, ay hindi na ibibigay sa proper authority? Nakakalungkot lamang isipin ang modern technology na sana'y nakatutulong sa pagpapalaganap ng magandang balita, ng katotohanan, ay ginagamit para pasinungalingan ang kung ano sana ang totoo sa kung ano sana ang tama. Sa kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, ipanalangin natin ang mahalagang biyaya na tayong lahat nawa ay maging mga instrumento ng Diyos sa responsableng paggamit ng makabagong teknolohiya, at tayo nawa ay maging mga epektibong tagapagpahayag ng magandang balita, ng buong katotohanan at ng buong katapatan. Na huwag nawa tayong maging instrumento ng kasinungalingan, ng kamalian, ng kasalanan sa paggamit ng makabagong teknolohiya. O Panginoong Diyos na umakyat sa langit, ipagkaloob mo nawa sa amin ang biyayang ito na aming hinihingi, na kami ay maging mga instrumento mo sa tunay na pagpapahayag ng iyong magandang balita, ng buong katotohanan, ng buong katapatan. Amen.